Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng eclair puff. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng eclair, ang mga kailangan natin ay butter 100 grams, tubig 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, all-purpose flour 1 cup, at 3 itlog. Ilagay na natin ang butter at tubig, fresh milk at buksan na natin ang apoy or kalan. Haluin natin ito paminsan-minsan para naman hindi masunog at madali na ring matunaw ang ating butter. Pakuluin lamang natin ito at kapag kumulo na at natunaw na ang ating butter ay ilagay na natin ang 1/2 cup ng all-purpose flour. Atin lamang nating haluin ng haluin at kailangan nga po pala ay matunaw ang ating all-purpose flour at wala na pong mga buo-buo. Or yung tunaw na po talaga ito. Yan. Parang ganito po ang kanyang itsura. Tuloy na po talaga silang nagsama-sama. At patayin na po natin ang ating apoy kapag ganito na po ang texture ng ating eclair. Baka din po kasi masunog siya kapag hindi pa natin pinapatay ang apoy. Yan. At okay na po ito mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na po itong isalin. At ito na po siya. Lalagay na po natin siya sa ating mixer bowl. At atin na pong paandarin ang ating mixer bowl. Atin lang po siyang paandarin. At habang pinapaandar po natin ito, ilagay na po natin ang 3 itlog. Yan, 3 na po iyon. At continue lamang po natin ang mixing time dito. Mga 5 minutes lamang po ang ating ginawang mixing time dito mga ka-bakers. Ayan, eto na po yung consistency na ating hinahanap. Pure na po talaga siya at wala po siyang buo-buo at di po siya magaspang. Yan naman po ay atin na po itong kuhanin at isalin na po natin sa ating piping bag. Dahan-dahanin lang po natin sa pagkasalin nito. At ngayon naman po ay i-ready na po natin ang ating mga plancha na paglalagyan nito. At atin na po siyang ilalagay or iaayusin. Yung tip na po pala nito ay star tip. At ang gagawin po natin dito ay pahaba po siya. Yan. Pahabaan lang po natin. Ganyan lamang po natin lang po siyang dahan-dahanin. At yung kulay itim nga po pala sa kamay ni chef, ay yun po ay mga food color. Dahil gumawa nga po tayo nung nakaraan ng mga loaf bread na may mga flavor po, mga chocolate, ube, pandan. Yan. Panoorin nyo rin po iyon ha. Eto na nga po, tapos na po tayo sa pagpapipe ng ating eclair at 23 pieces nga po pala ang nagawa natin dito. At ready na nga po ito para maisalang na po sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito sa taas ay 200, sa baba ay 200 din, at ang baking time ay 20 to 25 minutes. Ngayon naman po ay gagawa na tayo ng ating eclair custard filling. Ang mga kailangan natin ay fresh milk 1 cup, sugar 300 grams, egg yolk 2 piraso, cornstarch 20 grams, at butter na 25 grams. Sa ating kawali, ilagay na natin ang 2 egg yolk, asukal. Haluin muna natin ito hanggang sa matunaw ang ating asukal. Ilagay na natin ang cornstarch. Haluin lamang natin ito at patunawin ang ating cornstarch para na rin maiwasan ang pamumuo nito. At atin na rin ilagay ang fresh milk. Haluin na natin ito ng maigi at atin na po siyang ilagay sa ating kalan at yung apoy nga po pala nito ay medium heat lamang. Ang gagawin po natin dito ay atin lang po siyang hahaluin ng hahaluin hanggang po sa lumapot na po ito. At dahil lumapot na po ito, ay atin na pong ilagay ang ating butter. Ayan, ngayon naman po ay atin lang po itong hahaluin. Yan, hanggang po sa matunaw na po ang ating butter. At pwede na nga po pala nating patayin ang ating kalan or ang apoy nito. I-continue lamang po natin ang paghahalo dito hanggang po sa matunaw na ang ating butter. Ayan, eto na po yung texture na hinahanap natin na napaka-solid na po talaga niya. Wala na po siyang buo-buo at higit sa lahat ay napaka-lambot na po niya. Pwede na po natin itong itabi para po palamigin. Ngayon naman po ay atin na pong hahanguin ang ating eclair. Atin lamang po itong papalamigin at eto na po ang kanyang itsura. Ayan, malamig na po ito mga ka-bakers. At kailangan nga rin po pala ay malamig na rin po ang ating filling. Ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng palaman sa ating eclair. Handa na ba kayo? Magbubutas nga lang po tayo sa gitna nito at wag po kayo mag-alala dahil
kapag po nagbutas tayo sa gitna ay pati rin naman po ang gilid ng eclair ay malalagyan. Di lang din naman po sa gitna ito mag-i-stay. Tatakbo po siya. Ngayon naman po ay atin na pong ilagay ang ating filling sa ating piping bag at ilalagay na po natin sa ating eclair. Yan. Mararamdaman nyo po siya mga ka-bakers kasi po bumibigat po siya. At lagyan lang po natin siya hanggang po sa mapuno na po ang ating eclair. Yan. Meron na po sa ibabaw. At kung gusto niyo naman po ng mas madami pa ay pwede nyo po siyang isiksik. Kung gusto niyo po ng mas konti ay kayo na po ang bahala kung gaano po kadami. At syempre, eto na nga po ang kanyang itsura. Pero wait, there's more dahil maglalagay po tayo ng powdered sugar dito. At next naman po ay naglagay din po tayo ng filling natin na inilagay natin kanina sa ating eclair. O, di po ba napakabongga na talaga niya? Yan, dahan-dahanin lamang po natin ito sa paglalagay. At natatakam na po ba lahat? Dahil ako po ay natatakam na naman po ako mga ka-bakers. Ayan. Atin lang po siyang dahan-dahanin at ganyan lang po kaliit ang kanyang tip. Napakaliit lang po niya. Parang pong kasing laki lang po siya ng yung ano ng ballpen, yung tinta or yung point ng ballpen. Ganyan lang po siya kaliit. Pero pag pinisil nyo po siya medyo madami-dami na po ang lalabas dyan. O, di po ba napakaganda? Anyways nga po, eto na nga po ang ating finished product mga ka-bakers na sobrang ganda naman talaga. Uy, napaka-yummy, napaka-benta, lalo na sa mga kiddos. Kung atin po itong ibibenta sa school, sa tabi ng school, or kahit po nasa bahay po tayo ay kayang-kaya po natin itong gawin. Basta meron po tayong oven at higit sa lahat ay meron tayong tiyaga naman talaga. Lahat naman talaga ng bagay kailangan ng tiyaga. Dahil pag may tiyaga, may eclair, hindi may nilaga. Ito na nga po talaga mga ka-bakers. Anyways nga po mga ka-bakers, no? Napaka-daldal ko na naman kaya po eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Isaias 44 verse 24. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Amen mga ka-bakers! Nakikita natin dito kung gaano ka makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya naman, bakit tayo nagdududa sa kung ano ang kaya niya? Samantalang siya ang may gawa sa atin, siya ang may gawa sa mga bagay na nakikita at sa mga bagay na hindi natin nakikita. Huwag natin limitahan ang ating Panginoon dahil kahit ano pa mang problema yan, kayang-kaya niyang lutasin. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Siya lamang at wala ng iba pa ang tanging Diyos, ang tanging totoong Diyos na kayang magligtas sa atin. Kaya naman, dapat hindi talaga tayo nagdududa sa kung anong kayang gawin ng ating Panginoon. Isipin natin, nilikha niya ang mundong ito nang siya lamang, gamit ang kanyang kapangyarihan, gamit ang salita na nagkatawang tao na nagligtas sa atin. Isipin niyo kung gaano kagaling at kung gaano katalinong Panginoon na walang tao, na walang kahit na sino man ang makakarurok ng kanyang karunungan. Tapos tayo, minsan magdadoubt tayo na, Lord, kaya mo ba? Lord, pwede ba? Kaya ba? Bakit ganun? Isipin natin kung gaano siya ka-mighty, kung gaano siya kamakapangyarihan at kung gaano siya karunong na ang lahat ng ating problema ay napakasisiw lamang sa Kanya. Para nating sinasabi sa ating mga magulang na, Pa, kaya mo bang akong bigyan ng piso? Meron naman siyang lahat na kaya niyang ibigay sa atin. Kailangan lamang natin, number 1, magtiwala, manalig sa Kanya. Number 2, napaka-unfair naman kung hindi natin kikilalanin ang ating mga magulang, hindi po ba? Dapat ang totoong nagmamahal sa magulang ay kinikilala ang kanyang ama or kinikilala ang kanyang tagapagligtas. Kaya naman, dahil tapos na po ang ating Kwaresma, dapat nga po tayong magpasalamat sa ating Panginoon at lakasan pa natin ang ating pananampalataya. Okay, dogs, mukhang kailangan ko rin talaga ito mga ka-bakers. Pero, praise the Lord, hallelujah, dahil siya lamang talagang iba pa ang makakatulong sa atin.
Basahin natin ang kanyang salita at tayo ay magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan everyday at habang tayo nabubuhay dito dahil siya lamang ang tanging makakapagligtas sa atin, mabuhay si Jesucristo. Kaya naman, hanggang dito na nga lang po muna ako. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, huwag tayong mag-give up. Okay?